Mga ka-LG, magtataprong na naman tayo para mapigilan yung pagtaas ng ating kalamansi. Putulin natin dito. Okay, gaya niyan, yung ginawa natin dyan, no? Naputulan na yan. At may bunga na siya. Yan ang lalaki. Meron na tayong pangsawsawan. Okay. Siguro pagkatapos nitong sitaw, i-clear up na natin to, at itong kalamansin na lang yung matitira, at hindi na tayo magtatanim ng vine type dito sa intercrop nya dito sa pagitan, which is yung solanaceous na lang, like sile, yun, mga ganun, yung dwarf lang, yung mababa. Okay, yung management natin sa ating kalamansi farming. Okay. Nakakatawa, lalaki. Yan. Tignan nyo po itong ginawa natin, yung nataprune natin noon. So sumanga siya, dumami yung sanga niya. Dito tayo nag-taprune noon, dito sa part na to. Ngayon itataprune ulit natin dito naman para bumilog pa siya lalo. Okay, let's go. Yan, okay na. Charan. Okay. Tutuloy natin mga ka-LG yung pagtaprune dito sa ating kalamansi, gaya ng ginawa natin dito sa kabila kahapon. Okay, nagtaprune tayo para uniform yung kanyang tangkad, at yung purpose talaga natin dito is hindi siya tatangkad ng sobra, mapabilog natin dito, maraming sanga at mababa yung puno niya habang siya ay bata pa. Okay, so ito, dito tayo sa kabila, then sunod dito sa kabila naman, then anso yun. So tingnan nyo tong mga bagong usbong niya, yung mga naputol dati. Ngayon puputulin natin tong mga sobra dito para sa ganun ay yumabong, dadami yung sanga. Happy farming mga ka-LG. Okay, first timer po natin na magkalamansi, hindi po tayo expert, po. Tingnan po natin yung result ng ating mga ginagawa rito. Okay, tignan na natin mga ka-LG, uniform na yung tangkad niya ulit kasi nga nagtaprune na tayo. Okay, natapos na natin itong isang row. Okay, update natin later on pag nagsanga na. Isa sa mga management dito sa ating kalamansi mga ka-LG is yung pagpa-pruning. Okay, so pinababa natin para ito'y dadami yung sanga. Kagaya niyan, yan, matangkad. Later on itataprune natin yan para dadami yung sanga niya, maging kasing height po nitong natapos na natin na nauna. So yun yung isang pamamaraan natin dito ngayon. Hindi tayo nagpupokus muna sa maraming bunga, magpupokus tayo sa maraming sanga. Hinahanda na natin ito para sa pamumunga later on. 8 months itong ating kalamansi mula nung pagka-transplant niya. Siguro more than 1 year, 1.5 years, pwede na natin start na pabungahin. At that time mga 7 months pa, marami na itong sanga at medyo mature na rin para sa pamumunga. So doon tayo magpo-focus. At the same time, continuous yung pruning natin kasi ayaw nating tumangkad. Mahirap
pumitas. Pag matangkad yung puno ng kalamansi, kailangan mo ng ladder or yung hagdan, which is unsafe yon para sa mga mamimitas. So mga ka-LG, hindi tayo expert sa pagkakalamansi. First timer po tayo ngayon. May mga napapanood na tayong mga vlog sa YouTube, sa mga ibang social media platform, na ganito yung ginagawa nila pag malit pa yung kalamansi. Para sa ganon is dadami yung sanga talaga. Okay, yan, tignan nyo yan, natapron noon, dumami yung sanga, pero tumangkad na naman. So later on, itong nanggalingan ng sitaw, pag natapos tong sitaw ngayon, i-clear up natin tong mga tulos, tong mga balag, tatanggalin natin at aaruruhin natin dito sa pagitan, at yung matitira na lang itong kalamansi. Hindi na tayo mag-intercrop ng vine type kasi nga yung kalamansi natin is yumayabong na. Kumbaga pag kagaya nito, pag nagtanim tayo ng vine type, nalililiman niya yung puno ng kalamansi. That makes nagiging matayog, hindi siya lumalapad kasi nga nalililiman. Unlike kung open sunlight, walang shade, makakapag-concentrate siya dito sa pabilog niya, pabilog lang. Okay, so although mayroong pruning na ating ginagawa, ayaw na rin natin na mag vine type kasi nga hassle na siya, lumalapad na siya, yung lumalaki na yung mga sanga niya, yung mga canopy. Yan. So ang tatanim na lang natin dito, pwede pa namang mag intercrop, which is yung solanaceous like sile, kasi mababa lang siya. Wag tayong yung kamates, pwede single row, pwede siguro, pero hindi yung matataas na type. Table tomato lang kagaya ni Diamante Max. Okay, so ito mga ka-LG yung ating kunting tips. Ayan, no, pakita natin ang ganda ng resulta na yung napruningan. Okay, compare dito sa hindi pa napruningan. Okay, tingnan nyo yan, no? Tumatangkad lang siya. Unlike dito, ito kasi pag naputulan to, sasangan lahat yan, lahat ng naputulan, dadami. Yun yung purpose natin, magpaparami ng sanga, hindi pa magpaparami ng bunga. Inuulit ko po. Okay, maganda yung price ngayon ng kalamansi. Okay, ayan, o, mga naputulan na. Okay, tingnan nyo, ang ganda, uniform type. Unlike dito sa hindi pa, tingnan nyo. Yan, o, diba? Compare dito. Gagawin din natin na kagaya nyan, lahat ng row, para sa ganon is uniform po lahat. O, yan, o, tingnan nyo yung kalamansi natin dyan. Yan, zoom natin. Yan, o, diba? Pangit pa siyang tignan kasi nga hindi uniform yung kanyang tangkad. Unlike yan na, ganito siya. Tignan mo, ganda, bibilog na yan. At ito yung model natin na kalamansi. Ito siya, ganda na. Ito rin yung natapron natin kahapon. Yan, hindi pa natin to natapos totally kasi mainit na. Grabe yung heat index dito sa Pangasinan. Ito yata yung lugar na pinakamataas everyday na heat index. Kaya yung mga katulad kong nagtatrabaho sa direct sunlight, pag ayun na,
baon tayo ng maraming tubig. Inom tayo ng tubig. At interval na pupunta tayo sa lilim, pahinga. Okay. Pag hindi na kaya, uwi na. Ganun lang. Okay. Ito. May bunga na to. Karoon na ng bunga yung ating sitaw. Okay. Ito siya. Yan yung kahapon, no? Dala natin yung tabas natin. Yan. Malinis. Tinabas natin yung damo. Pero ito, hindi natin kinuha yung tabas. Papagamasan din natin to. Para sa ganon yung mga hanip, yung mga insekto, walang pagtataguan. Kasi nga, yun nagkokos ng mga mites, trips, aphids. Okay. Pero madali lang kontrolin mga ka-LG. Okay. Hanggang dito na lang mga ka-LG. Happy farming sa lahat at mag-ingat tayo sa napakainit na panahon. Keep safe everyone. Sharing is caring.